morning po sa ating mga ka-paps, mga ka-transportify at doon din sa ating mga ka-customer o kaya yung ating mga CS sa tinatawag. Magandang araw po sa ating lahat. So ayan, matagal tayong hindi nakapag-upload dahil tayo ay nagkasakit. So hindi rin naman tayo pabata ng pabata. So kailangan din natin pa-general check-up. So general check-up talaga. So ayan, nagpa-check up tayo at medyo matagal yung check up natin dahil buwan din yung aabutin natin bago natin matapos yung mga check up dahil balik-balik tayo sa mga ospital at saka yung mga papeles nga pala doon sa ating kotse, sa ating mga acquired na mga asset, kailangan natin asikasuhin kasi medyo nag-matured na rin sila. So ayan yung kaganapan natin. So marami tayong ginawa. So pasensya na at hindi tayo nakapag-upload. So pero hindi ko kayo nakakalimutan, kailangan natin mag-upload dahil kailangan din natin magbigay ng mga information doon sa ating mga nanonood o kaya minsan mga nakikinig. Utang na loob ko rin sa inyo dahil marami pa rin nagpapalo, marami pa rin nanonood at may mga bago tayong subscriber. Yan, ilagay ko dyan mamaya, mga subscriber natin bago, marami na rin sila. So since hindi na tayo nakapag-upload, hindi natin sila nare-recognize. So ayan, i-recognize ko, may ilalagay ko dyan sa gilid para malaman at makita nyo rin kung talagang sinusundan ko kayo at yung mga nagko-comment, sinasagot ko po yan hanggat kaya natin sagutin. Kapag may oras tayo, kinasagot natin yan. So ayan, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa ating mga biyahe, kaganapan sa delivery services natin, kung kumikita rin ba o kung ano na nangyari. Ayan, pag-uusapan natin yan, kung kumikita at kaya pa bang kung halimbawa kukuha ka ng sasakyan para ipasada at para yung kinita nun makakahulog pa ba tayo doon sa ating mga bangko. Ayan, pag-uusapan natin yan. So pero bago yan, do sa mga bagong nanonood po, paki-subscribe naman po para doon sa Kuya Manny channel, para rin po yan sa atin. Sana po ay malapit na tayo ma-monetize at makadagdag doon sa mga sa mga nangingi ng minsan mayroon tayong mga subscriber na sabi nila, Kuya Manny, sana makatulong din tayo. So yan, hinahanga din natin na makatulong tayo sa in the future para hindi lang din po tayo ang nakakaroon ng biyaya, doon rin po doon sa mga masugid natin mga subscriber na nangangailangan din. So maraming salamat. So katulad ng sasabi ko, yung pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa mga delivery. So yung delivery natin sa Kailala Mob, kasi ang ating dinideliveran ay hindi lang po isa, kasi sa totoo lang kung isa lang talaga yung ibabiyahe natin, minsan may time na sayang naman na hindi natin sasabayan. So meron tayong pang backup dyan. So meron tayong Trans45 bukod kay Lala Mob. So unahin natin si Lala Mob. So si Lala Mob, sa totoo lang, nung December maganda yung kitaan niya. So aminin natin sa isang araw nakaka 3,000 tayo. So November, December hanggang kalahati ng January yan, kaya yung kung talaga masipag ka, 3,000 to 4,000 kaya mo siyang kitain. Kasi nga mayroon siyang double book, hindi lang siya double book, triple booking yung doon, regular, at tapos pwede kang kumuha ng mga polling na kahit ilan basta kaya mong isabay sa sakyan mo. Ayan yung kaganapan ng December. Para itong January second week, hanggang 2 bookings na lang para doon sa regular o kaya isang priority, isang regular, at saka yung polling. So kaya mo siyang sabayan, kung hanggat kaya mo rin, pwede mo siyang isabay. So ibig sabihin, maraming pick up ang pwede mong gawain. Kahit ngayon pwede ka mag double booking, yan nga yung dalawang regular at saka polling, kung hanggat kaya mo, hanggang ilan kaya mong kunin basta kasya sakyan mo o kaya sa motor mo, pwede yon. Pero nga sa ngayon, sabihin ko lang sa inyo na kahit na naka-double booking si Lala Mob, hirap pa rin, kasi nga ang nangyari naman kasi yung fare niya halos kalahati na lang yung nawala, kasi inalis na yung base fare. Kung mayroon man base fare, yung base fare niya talaga is mangilan-ngilan na lang. Parang nakikita ko siguro sa 10 book
nakikita ko mga isa na lang yung mayroong base fare, so piliin mo na rin talaga at tsambahan na lang din. So napakahirap din talaga sa totoo lang. Ayan po yung kaganapan sa Lalamove. Maraming pick up pero mababa rin yung kanyang fare o kaya yung delivery fare o service fee. So nahihirapan po tayong kumita doon dahil hindi naman madaling pagsabay-sabayin yung mag-pick up pa ng marami, kahit marami nga siya tapos mababa naman yung parang minsan hindi siya ka-pick up. So parang ang nangyayari palang niluluko mo lang yung sarili mo, marami kang deliveries tapos wala ka rin kita. Ayan yung kasi gagamit ka ng gasolina bago ka makapunta doon sa di ba? Maliban lang kung swerte yan talaga yung pick up mo magkalapit lang, so swerte mo na yun. Pero sa panahon ngayon nakukonti yung bookings, nahirapan talaga kahit naka double book ka pa o triple book ka pa, mahirapan ka pa rin. So ayan yung kaganapan sa Lalamove ngayon. And then puntahan naman natin si Transportify. Yan, si Transportify mahigpit sa kay Transportify yung double booking. So hindi ka pwede mag double booking dahil pag nag-double booking ka tapos ititrace ka talaga nila. Kasi sa akin minsan ganun nangyayari. Kung magbabiyahe kay Transportify, unahan mo siyang i-deliver, hindi pwede yung ihuli mo siya kasi otherwise matitrace ka talaga at maaaring maban ka. Kasi ako, na-warningan ako ni Transportify, sabi niya, sir, pumunta kayo sa ganitong lugar. So aminado naman tayo na talagang pumunta tayo sa lugar, pero hindi na tayo umamin, diba? Siyempre, sabi ko kasi nagutom ako kaya medyo kumain ako sa isang lugar kaya ako nag-segways. Pero alam nila yon na nag-double book tayo, pero winarningan tayo. So ayan yung kay Transportify, mahigpit sila sa double booking. So although meron din naman silang booking na pwede na siyang pagtiyagaan, kaso nga lang marami silang services na kailangan, marami silang yung pushcart, yung hairnet, yung safety shoes, tsaka yung vest nila. Mayroon silang mga services na gano'n na kasama doon. So kaya minsan lumalaki yung fare nila compared doon sa kahit isa lang yung i-deliver mo, pwede na rin naman siya, pwede na rin siyang ibiyahe. Pero mas maganda kung masasabayan mo siya. Kaso nga lang, ingat sa pagsabay talaga. Dapat ipahuli mo yung kasabay ni i-priority mo talaga si Transportify. Kasi nga mahigpit sila sa sa double booking. Hindi talaga pwede sa kanila yung double booking. Hindi katulad nila Lalamove, kahit ilang booking ka pa hindi ka nila tatawagan kasi nga allowed ka naman talaga mag anong tawag dito, unlimited booking sa unlimited sa Lalamove. So ayan lamang po, maraming salamat. Sana may natutunan uli kayo sa ating mga vlogs na ito at na-update kayo doon sa kitaan. So okay, hindi ko pala napag-usapan yung kita doon sa Lalamove. Okay, kung halimbawa gusto mo talagang kumuha ng sasakyan para ilabas at para hulog boundary ang gagawin mo, sa tingin ko naman pwede naman talaga basta masipag ka lang. So halimbawa dalawa kayo na nagbabiyahe, kayang-kaya naman siyang kuhanin, pero masipag ka talaga. Yun lamang ang ko, kasi sa totoo lang dito sa kay Lalamove ako, kasi kung nagbiyahe kay Lalamove, pinakamahaba na yung 10 oras. So sa 10 oras minsan kumikita na akong 2,000. So halimbawa kung mayroon ka ka-relievo tapos mayroon ding 1,000, so 2,000. So kung halimbawa yung boundary na 800, so parang 1,600. So pwede pa rin ikaw kumuha, pero wag mo asahan na makakapaghulog ka na sa sasakyan tapos may panggastos ka pa. Hindi ganon. So may bihira yung ganon. So yun lamang po. Maraming salamat po uli doon sa mga nanonood at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe naman po. Maraming salamat po at hanggang dito lang po, at abangan po natin ang mga susunod natin mga vlog dahil mapapadalas na po tayo mag-upload ng ating mga adventure dito sa pagiging isang delivery services. So maraming salamat po at ingat po sa atin mga paps, mga ka-Transportify, at doon sa mga customer natin, ingatin po tayo, at maraming salamat po sa inyong lahat at good bless po sa ating lahat. Thank you.